Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po. Alas 8 na naman po ng gabi at sana ay naririyan na kayo muli. Ngayong gabi, ipagpapatuloy po natin ang ating pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Para doon sa mga bago pa lamang ho na nakakasubaybay sa atin at nakakita ng atin pong ginagawa. Ito po ito yung alas 8 ng gabi dito sa UN Television. Ito po ang aming ipinag-aanyaya. Upang huwag manatiling nasa mga bookshelves o kaya ay nakapatong sa ibabaw ng mga lamesa, sa iba't ibang mga lugar ng ating tahanan, ang ating Biblia. Ito naman ho ay ating pagtuunan ng pansin. Alam nyo, napakahalaga po nito dahil sa ang karamihan ng nadidinig nating ginagawang batayan ng kaligtasan di umano na kanilang ipinapangaral ay ang banal na kasulatan. Subalit, kuminsan ay nagkakaiba-iba sila ng mga interpretasyon. Nagkakaiba-iba sila ng mga bagay na ipinaliliwanag. At ang pinakamahalagang bagay po dito ay huwag tayong basta maniwala. Kung hindi, ating suriin, ating saliksikin at ating basahin. Kagaya rin naman ng nakasulat sa aklat ni Isaias na ang sinasabi sa 34 at 16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Yan po ang ating ipinag-aanyaya at ginagawa tuwing sumasapit ang alas 8 ng gabi. Ngayong gabi po, ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ng mga salita ng Diyos sa mga talata ng banal na kasulatan. Kaya sana ay samahan po ninyo kami at nang sa ganon ay makita natin ang mga bagay na dapat nating maunawaan at nang hindi naman tayo basta't napaniniwala sa iba't ibang mga sinasabi ng mga nagkalat-kalat na mga mangangaral ngayon na nagsasabing sila daw ay mangangaral ng Diyos. Narito po ang pagpapatuloy ng ating pagbabasa sa mga aklat na ating inumpisahan. Efeso, Kapitulo 4. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pag-ibig, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Datapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kung siya'y bumabari naman sa mga daong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y evangelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan
ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo. Na dahil sa Kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya, at kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Kayo'y mga galit at huwag kayong mangagkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Nibigyan daan man ang diablo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ang pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kung meron hong iba't ibang mga batayan na ginagamit, ang iba't ibang mga larangan at iba't ibang mga karunungan sa mundong ito, napakaganda ho na ang atin pong mapagtuunan ng pansin ay itong mga talata na ating binabasa, sapagkat ito ay magiging batayan naman ng ating mga kaligtasan at pagkatuto doon sa mga salita ng Diyos para tayo makapagpatuloy sa paggawa ng kabutihan. Kung sakaling meron ho kayong hindi lubos na naunawaan sa mga talatang ating binasa, huwag po kayong mag-atubili. Tumawag lamang sa palatuntunang Itanong Mo kay Soriano at sa palatuntunang Ang Dating Daan para po naman mapag-usapan at matalakay ang mga bagay na maaaring hindi ninyo lubos na naliliwanagan. Sa pamamagitan po ni Brother Eli, kayo po ay magkakaroon ng pagkakataon na ito ay masiyasat at malaman natin ang iba pang mga kasukasuan sa mga talatang ating binabasa. At sana bukas, nandyan pa rin po kayo. Tuwing alas 8 ng gabi, tayo po ay magsalo-salo dito sa pagtunghay sa mga salita ng Diyos. Dahil lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.